Radyo Natin Town Hall Meet on Radyo Natin Nationwide. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Radyo Natin at Town Hall Meeting. Kasama po Faith Salaver Clamor, ating talakayan at kamustahan, tanungan kasama ang ating mga local partners nationwide. At syempre, kapartner natin sa ating programa na ito, isa sa mga pinakamasipag na senadora na ating kilala at napakaraming mga chika na ibabahagi sa atin tuwing episode natin. Ayoko na siyang ipakilala ng formal dahil papagalitan na naman niya ako. Dahil kilala na naman natin siya, 'di ba? At sa ilang episode nating napagsamahan, napagsaluhan ay talagang nakikilala pa natin siya lalo. Kasama natin Senator Amy Marcos. Nako, kumusta na, Faith? Kamusta? Ano na? Nanalo ka na ba sa raffle? Wala pa yan. Walang kamatayan na raffle. Party na naman itong weekend na to, no? Sa katutak na naman na Christmas party. Second week of Lucy. Of December. Pero, Palpagini. wag naman sana, di ba? Magki-Christmas party na ang radyo natin. Ay, talaga? Manila, Zumba na naman kayo? Hindi po. Manunulisit nga kami sa'yo, Sen. Aray ko. Joke lang. Pero baka sakaling pagaling sa'yo, manalo na ako. Oo nga. Hindi, lutuin na lang natin. Yun na lang ang tanging solusyon. I miss solusyon. Talaga naman, lutong makaw yung raffle. Lutuin, no? Ang hirap pa nung lutuin ng raffle. Oo, parang hindi ko carry. At wala sa image mo ang mga luto. Nakakatawa. Pero again, Merry Christmas sa lahat ng mga... Human Rights Day, Yes. December 10. Totoo ba yan? Nakalipas na. Ayun, katatapos lang. At talagang mainit yan na talakayan sa mga bloody ilang yan. mga session. Sa session namin, sa mga kaabugaduhan. Yes. Ayan. Tayo dyan. At ano ang iyong stand dito pagdating sa human rights issues, Senator? Well, para sa akin, talagang kinakailangan na timbangin ang ebidensya. Kasi kung minsan turuan lumalabis na rin yung pagiging woke at kung ano-ano pa at madaling humiyaw ng pang-aapi. Pero kinakailangan na pagtibayin, alamin natin ang ebidensya. Yes. Siya sa atin ng maigi. Ayun, yung mga pulis. Maging patas lang. Patas lang. Pakinggan ng pulis, pakinggan ng biktima. Higit sa lahat, yung mga kabataan, yun. Naawa ko dyan sa mga women's desk. Yeah. Yung mga kwento, ilan lang yung women's desk, yung mga pulis sa women's desk, women's and children's desk. Yeah. Naku, kawawa naman yung mga daing ng mga bata. Minsan hindi pinapansin ng maigi. Ganon din yung mga hate crimes sa LGBTQ. Ayan. Padami ng padami. Dumadami yata yan, yung pang-aapi at hindi patas, like you said. Sa eskwela pa lang, andyan na. Nako. Human rights, patatagin. Yan na. Human Rights Day kasi noong December 10, ayan, kaya... Hindi lang politika yan kung talaga yan issue talaga natin yan. Ng society natin. That's right. Yes. And International Volunteer Day noong December 5. Meron palang gano'n? Hindi ko nga alam na sa may mga lahat volunteer ng day. mga nagvo-volunteers, nagtatrabaho, tumutulong nang walang inaantay na kapalit. Tama. Alam mo, nakakatuwa yan. Maraming grupo sina Karancho. Alam mo yun, yung Karancho sa Davao yan nag-umpisa. Pero tuwing may bagyo, may disaster, andyan sila. Naku, nakabike, nakabisikleta, naka-whatever. Wow. Darating. At kung saan na lang magbibigay ng relief ang Karancho. Nagugulat nga ako. Sabi ko nga sa kanila, paano saan ninyo kinukuha lahat yan? Sabi niya, ambag-ambag na lang. Kasi, eto nga, ang parating sinasabi, yung mayayaman lang ang magdodonate. Yung mga malalaking korporasyon, yung mga kaya. Pero hindi totoo yun kasi kahit wala kang kaya, wala kang maibibigay na cash o bigas o whatever, mabibigay mo naman ang tulong, di ba? Pawis power. Yes, totoo yan. Kasi nakita ko yan sa Yolanda. Maraming volunteer. Yung isa may alam magkarpentero na tumulong-tulong sa mga yero at kahoy pansamantalang bahay. Yung isa marunong dun sa tubig. Ayun, nag-engineering siya para may mainom. Iba't iba. Yung iba naman hindi naman talaga may kaya, pero kusang tumutulong. At yun yung importante, no? Wala ka mang maibigay ng cash or anything. Yes. Pero yung serbisyo, and iba yung heart ng
pagiging volunteer eh. Tama, Mm. iba yun. Yung iba talagang they go beyond their ano talaga eh, their Oo. comfort Above and zone, beyond. 'di ba? Para lang Talaga. makatulong, nagbubundok, 'di ba? Yes. Senator. So again, saludo tayo sa lahat ng mga Pilipinong nagtatrabaho at nagiging volunteer. Na walang bayad. Yes, makatulong lang sa kanilang mga kababayan. In any ways, napakaraming Yes. mga volunteer. May volunteer sa medical work, sa education, 'di ba, Senator? Oh, Ang dami. labis-labis ang pagpa-party natin ngayong Pasko na hindi na nanalo sa raffle. Ano ba naman, na i-share sa iba. Totoo Christmas yan. spirit. Kung hindi ka makapag-volunteer, help a volunteer. May That's ganon right. Oo, Tama. yes. Correct. So, again, ano yan isa sa mga pwede mong gawin ngayong Christmas season to share your blessings. Correct. Baka nga manalo ka sa raffle kapag Oh, ayan na naman talaga lalim ng hugot sa raffle, ano? Ayaw bitawan. Sinimulan mo to, Sen, eh. Akala Oo, ko ayan kasi na. ako lang hindi na nanalo sa raffle. Ikaw din Ganon, pala. dalawa pala tayo. Ano ba Oo. yan? Kaya talaga nga, Sa tuloy-tuloy. palagay mo, kayang lutuin ang raffle? Ano yun, Sen? Pag ikaw din ang Parang, ano ba? kapag ikaw ang nagpa-raffle, kaya mo lutuin. Desperate measures. Para manalo ka din, no? Puro pangalan mo lang yung Kaya nga, isa lang palang bubunutin. Hindi na ilagay sa tambyolo ang pangalan ng iba. O lahat ng laman ng tambyolo, ikaw lang. Oo. Ah, Kaya, pwede ba yun? Sa lahat ng mga nakikinig na kagaya naming hindi pinapalad sa raffle, ay ituloy natin ang laban. Correct, ituloy ang laban. Panindigan, may araw ka rin. Yes, para Ayun. sa bayan. In. Ayan. So ngayon po sa ating pagpapatuloy ng ating programa, radyo natin town hall meeting, kamustahin naman natin, Senator, ang ating mga kasama mula po sa ating mga Ayan. radyo natin partners nationwide. Makakasama po natin una mula po sa radyo natin Brooks Point, Palawan, Ryan Mil Banyadera. Sir, magandang hapon sa iyo. Next po, makakasama naman natin mula po sa radyo natin Daan Bantayan, Cebu, Roy Vosotros. Roy, magandang hapon. Go Hello, ahead, sir. ma'am. Hello, Senator Amy. Ay, Good ayan pala afternoon. kayo eh. Oo. Ayan. Magandang hapon po sa mga taga Daan Bantayan, Cebu, Bisaya man dyan. Oo, talaga, binisaya. Super. Ayan. Po, saya, ma'am. Mga Bisaya dyan sa Daan Bantayan. Ang ganda ng mga beaches dyan. Ay, Senator. super. Ibang level. Oo naman. Isa Kaya yan ang sa daming mga resort. bucket list, makapunta ng Daan Bantayan, Cebu. Medyo malayo lang from Cebu City, di ba? Hindi naman ganun kalayo. Kaya. Carry Kaya, yan. Oo. magbabiyahe ka pa kasi from the airport talaga mo. Ilang oras ba, Sir Roy, galing sa Cebu City proper? Ano lang yan? 3 hours and a half. Oh, carry yan. Cebu City. Traffic lang yan sa EDSA. Ano ka? Yeah. Wala yan. Pag taga Wala yan Maynila ang sinabi. 3 hours na biyahe, easy lang yan sa amin kasi inaabot kami 5 oras sa EDSA ni Correct. Senator. Sinusumpa Ayan. ko na talaga yan. Ano ba? Ayan, kasama din po natin mula sa radyo natin Manolo Fortich Bukidnon, Reynan Ginibay. Reynan, magandang hapon. Magandang hapon po. May hapon po sa inyong lahat. Senadora Amy, magandang hapon po. Nako, maayong hapon. Sana pumunta ako dyan. Inimbita ako. Napakaganda Saya-saya. ng Bukidnon. Oo, other level. Talaga. Gusto ko lumipat doon. Yan ang isa sa mga, sinasabi nga nila parang Switzerland feels ng Kaya nga, Pilipinas. ganda ng mga farm. Ayun. Yung mga bulubundukin dyan sa Bukidnon. At malamig. Mm-mm. Oo, saya-saya ang lamig. Kaya talagang sa mga mga gustong mag-explore ng Pilipinas, dito rin yun mapapakinggan sa radyo natin town hall Correct. meeting. Para kang umikot, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung saan nyo pwedeng ma-discover ang mga new tourist spots. Ayan. Tama. So, puntahan natin si Sir Ryan Mil Baladera ng radyo natin Brooks Point, Palawan para sa unang katanungan sa ating programa ngayong hapon na ito para kay Senator Amy Marcos. Hello, Ryan. Kumusta na? Nung Marso, bumisita naman ako sa Brooks Point para makiisa sa Coconut Festival. Sana maimbitahan na ako muli. Masaya Wow. dyan. Napakasaya ng piyesta nila. Oo, coconut. Pero sa totoo lang, yung coconut, isa sa pinakahirap ng mga magsasaka. Kaya sana matuloy na ang pamimigay ng kung ano-anong Coco Levy Fund. Ayan, talagang mga pagkalampag ni Senator, no, Sir Ryan. Senator, isa po ang Palawan sa mga kilalang tourist destination dahil sa yamang tubig po nito. Kamakailan lang inilunsad po ng Rights of Nature PH ang Rescue Lakes, Rivers and Oceans Campaign bilang tugon po sa environmental crisis. Ang tanong ko po, ano po ang pananaw po ninyo dito at paano nyo po ito susuportahan?
Yes, talaga naman. Isa kami sa talagang clean and green na probinsya nung governor ako ng Ilocos Norte. Talagang abalang-abala ako sa sustainable tourism. Ano nga ibig sabihin nun, yung sistema ng sustainable? Ibig sabihin, unang-una, kapag very fragile, ika nga, yung kalikasan doon, espesyal. Tulad ng Palawan, di ba? Yung sinasabi nga nila, yung mga caves doon, talagang namimiligro kasi sobrang daming tao pumapasok at na yung diesel fumes, yung yung sasakyan ng mga bangka, labis-labis pa yung tao, panay ang kuha ng souvenir, panay ang sulat ng the graffiti, masisira talaga, hindi po pwede. So, unang-una, sustainable tourism at sana electric pump boats, meron bang ganun? Wala pa yata sa Pilipinas, pauso natin. Kasi at least hindi masisira yung tubig, hindi madudumihan. At ang balita ko ngayon, hindi na masyadong mahal. Ikalawa, huwag tayong masyadong greedy. Ika nga yung mass tourism na libo-libo, hindi kaya ng kalikasan. Kailangan limitahan kung 30 people lang ang makapasok dun sa isang kuwebang yon. 30 people lang, tiis-tiis. Tapos next batch na lang. Yon, sabi nga nila, don't take anything except photographs, don't leave anything except footprints. Nako, yung trabaho natin na puros basura, number 1 ng Pilipinas, yun ang talagang kinahihiya ko. Bakit tayo ang number 1 sa ocean waste? Ang dami-dami nating basura, yung sachet culture daw. Masama pala lahat ng sachet na yun. Tuwan-tuwa pa naman ako doon kasi matipid. Kaso, tapon ng sachet, hindi naman biodegradable yun. Pag tinapon sa dagat, meron na raw nakikitang basura, miski sa tiyan ng mga isda. Pati yung kinakain natin, may mga microplastic na raw. Naku, paano ba yan? Kaya tama itong Rights of Nature, yung bang NGO na lumalaban para sa ating kalikasan, alagaan ang kalikasan. Hindi talaga mababago yan kapag, pag nawala na yan, sana tayo matitira. Yes, tsaka disiplina nating mga Pilipino. Sabi nga ni Senator, pag pumunta tayo sa lugar, diba, talagang get some memories, leave some footprints, pictures. But yung basura, maging disiplina natin. Especially pag alam natin na yung lugar na yun lang ang tanging kinabubuhay ng mga Pilipino. Higit sa lahat. Oo. At saka kinabubuhay talaga kasi pati yung mga biodiversity doon, yung mga hayop doon, yung mga isda doon, talagang umaasa yan sa mga tanim, sa mga corals dyan. Wag na natin kunin na souvenir, please lang. Oo. Ayan, kaya sa mga nakikinig sa atin, talagang tulungan at alagaan natin ang ating kalikasan. Dahil yan ang yaman na may pagmamalaki natin sa Pilipinas. Talaga yung mga beaches natin, di ba? Binibenta nga natin maigi, di ba? Love the Philippines. Pero nako, ang mga Pilipino hindi linalove. Kaya i-love natin ang ating Pilipinas. Sabi nga ng DOT, love the Philippines. Ano ba yan? Ayan. Maraming salamat sa inyong tanong, Ryan Miel Banyadera. Ngayon naman, Senator, magtungo tayo sa Daan Bantayan, Cebu, na napag-usapan natin kanina na napakaganda rin ng mga karagatan dyan. At magsusuko na sinasabing malayo, hindi na, no? Sa mga taga Manila, wala. Dayuhin natin yan, ang Daan Bantayan, Cebu. Roy Busotros. Roy, ano ba ang inyong tanong? Roy, anong balita dyan? Senator Amy, tungkol ito sa... Maayong hapon. Uy, hapit na ang Sinulog Festival. Usa na lang, kabulan. Sukad karon Sinulog. Gipaabot. Alam mo ba yung Sinulog? Love na love ko yan. Kasi kami nagumpisa niyan Nakakatawa nga. 100 years ago, nung kabataan barangay pa ako, project ba naman namin yan? Yung Sinulog. Small time lang. Kami-kami lang nagpaparaparada, nagpoprosesyon. Tapos, yung mayor noon, sina Mayor Solon, at saka yung mga iba't ibang mayor ng Cebu, kasama ng nanay ko, die hard yung nanay ko sa Santo Niño. Sabi niya, palakihin natin. Tapos tumulong sila, pinondohan ni Mayor Solon. Laking tuwa ng lahat nung noon, pati sina Mayor Eddie Gullias nung unang panahon. Sila talaga nagpalaki niyan. Ngayon, other level na, 6 million na. Pang-international na ang level na. Kaya dinadayo na ng mga foreigner ang Cebu for Sinulog. For Sinulog talaga. Kamusta ang paghahanda dyan, Roy, ng Sinulog Festival? Maingay na ba?
As of now, wala pa akong update kasi malayo-layo yung Daan Bantayan. Daan Bantayan sa kasi Cebu malayo sa Cebu Cebu City. City. Mm-mm. Pero meron rin kayong mga Santo Niño festivals at iba't iba pang Yes, mga yes. piyesta. Oo. May mga pocket festival yan eh. Parang din sa aming Correct. ati-atihan sa Aklan. Bawat Ah. town may pocket festival ng ati-atihan. Ay, ganun ba? Opo. Pagpunta ka ng Kalibo kasi ang center, di ba, Senator? Doon ang pinaka Sana hindi magkasabay yung ati-atihan at saka yung sinulog. Sinulog, Para mm. mapuntahan lahat. Yes. Pati yung yung dinagyan sa Iloilo. Ayan. Iisa-isahin ni Senator yan. Actually, yung mga pupuntahan ni Senator this coming month, ipa-flash natin sa ating screen. Ay, yeah, sige, So, masaya. yung mga lugar na yan na naka-flash po sa ating screen, abangan niyo po si Senator Amy Marcos dyan. Pwede kayong mga musta, Oo, magpa-picture. At talagang magkita-kita kayo dyan. Kaya nga, masaya, mga fiesta. Yes. Nakikita mo yung mga 100 years ago ng mga barkada mo, biglang Baka naglilitawan. 100 years ago talaga si Senator, pero hindi naman halata. Hindi, kasi yung mga Oo. umuwi, di ba? Yung mga balikbay yan. Oo. Kasi yun yung time nila para umuwi. Tama. Pag fiesta. Ayan. Balikan natin si Roy Vosotros. Roy, ano po ang inyong tanong para kay Senator Amy Marcos? Yes, ma'am. Tungkol po ito sa bill na naipasa ni Senator Amy tungkol sa Middle East na nagiging sa pagiging economic zone. Ayun. Mangumusta lang Senator Amy, ano na ba yung status? Ay, sana talaga tuloy-tuloy na yan kasi kailangan natin I yan. understand. Oo. Oo, kasi nagsisiksika na yun kung congested talaga yung Cebu City at Lapu-Lapu City where the PISA nandoon. Oo. So dapat naman ma-transfer yung iba para naman kabilang taon lang yan, mga 5 kilometers bidili na. That's correct. Totoo. Hindi naman malayo ang Medellin kung tutuusin at talagang nangangailangan sila ng tulong doon. Kailangan i-disperse na yung siksikan sa Cebu City, sa Lapu-Lapu, sa Mandaue, yung tatlong malaking syudad. Masikip na talaga at kung tutuusin, may araw na mas malala pa ang traffic sa Cebu City kesa sa Maynila. Ang tagal talaga. Kaya kinakailangan talaga i-disperse na ang mga industriya at magkakaroon ng eco-zone para magandang balita to, lalo na sa ilalim ng PESA, para walang pera ang gobyernong gagastusin, kundi may napakaraming pribadong sektor na gustong mag-invest na halos mahigit pa ng 27 billion pesos sa kanilang manggagaling private sector driven at ang hinihingi lang nila yung tulong ng gobyerno na bigyan sila ng insentibo. Wag naman labis-labis na buwis ka agad-agad, di pa kumikita Ayun, yun ang hiling nila. At sana magawa natin to kasi talagang mabibigyan ng maraming trabaho. Nagkaroon na tayo ng problema sa MEPS dyan sa Mandaue, yung issue natin at sa Lapu-Lapu na nagwa-wind down yung ibang garments at iba pang factory, nawawalan ng trabaho. Pero kung sa Medellin, may sarili sila, doon naman pupunta. At yung mga taga Medellin, Daan Bantayan, laking pakinabang talaga at wala naman mapuntahan na pagtrabahuan at pabrika. So, yan yung ating talagang narinig natin from Senator Amy, no, na sana magawa ng paraan yung mga ganong klaseng problema. Sabi nga, Yes. Cebu City minsan nga mas malala pa sa Mas malala pa kung Maynila. minsan. Oo, tapos yung Mandaue, Lapu-Lapu, matindi rin kasi ang dami-dami ng pabrika doon. Pero kung makapagbigay tayo at yung mawawalang mga trabaho dyan sa Lapu-Lapu, for example, sa mga MEPS at saka sa CIT, yung Yes. iba pang lugar, talagang malaking bagay. At yung buong sulok, kasi sulok pa lang yung Daan Bantayan, mabubuhay ng todo-todo. Ayan. Maraming salamat, Roy Vosotros, ng radyo natin Daan Bantayan, Cebu. Susunod pong magtatanong ngayong hapon na ito ay mula po sa radyo natin Manolo Fortich, Bukidnon, Reynan Ginibay. Reynan, magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Yes, Senator Reynan. Amy, may hapon. Ay, maayong hapon. Kumusta mo diha sa Bukidnon ni adtong nilabay nga bulan sa Hunyo? Nakauban nato ang pipila sa atong mga mag-uuma diha sa farm school. Ang ganda ng farm school kaya do, nakakaaliw sa Manolo Fortich. Atol sa maong tigong nahisgutan na mo ang issue kabahin taripa sa bugas. Alam mo, yung binagsak yung 15% na lang, manghina
hinaot ako nga anaa kamo sa maayong kahimtang tanan diha. Ayan. Walang bagyo. Ang bongga ng Bukidnon. Oo. At pinagdadasal natin lagi mo walang bagyo kasi like Yes. Bukidnon na talagang farm area. Sabi nga ni Senator, yung taripa sa bigas Yes, ayan na. talagang nakarating sa kanya, no? At sa mga farm school dyan, na talagang Yes. nag-mold ng mga future farmers. Correct. At ng Oo. mga bagong teknolohiya dyan sa Manolo Fortich At Bukidnon. maganda yun kasi pag may farm school, maliban pa sa nagtuturo, nagiging tourist spot. Kasi ang saya pumunta doon. Ang pinakamasaya doon, yung mga pagkain. Puro sariwa. Sariwa. Oo, kung ano man yung tinatanim doon, yun rin ang specialty. At Yes. yun ang kakainin mo. Mhm. Ayan. So, Reyna, ano po ang inyong tanong para kay Senator Amy ngayong hapon? Senadora, kamakailan lang ay ginanap ang kauna-unahang 4H Municipal Youth Summit dito po sa Manolo Fortich na binigyan din ang papel ng kabataan sa agrikultura. Sa kasalukuyan po, mayroong 100 miyembro ng 4H club sa lugar. Paano mas mahikayat ang mas maraming kabataan na makilahok sa ganitong mga inisyatiba upang mapalakas po ang agrikultura po? Yes, talaga namang kinakailangan na yung mga kabataan natin talagang mahikayat sa agrikultura. Kaya lang, eto na, nako rin na aminin, pag nakita ng kabataan na yung mga lolo, tatay nila nakukuha na sa hirap, nalulugi pa, talagang nakaka-turn off naman. Kaya nagsisialisan. Nakita natin noong nakaraan na buwan, ang gaganda ng employment figures, halos lahat may trabaho kahit papano. Ang problema sa agrikultura, naglisan na, wala nang nasa agriculture, bumabagsak ang agricultural workers natin. At kapag hindi nahikayat, katulad nitong 4H na to, talagang darating ang araw na 2030 ang sabi, lahat ng pagkain na natin ay imported kasi wala na tayong tinatanim. Pwede ba naman yun? At yung mga farmers natin, nasa 58 years old ang average. Ibig sabihin, kung bibilangin, 2 more years na lang yung fully working. So, kinakailangan talaga na tulungan natin ang ating mga kabataan na tuloy-tuloy ang pagtrabaho. Yung 4H, maganda yan. Kasi unang-una, nagtuturo sila ng bagong teknolohiya sa farming at eto nga kailangan talagang suportahan natin ang mga kabataan. Kaya meron rin akong pagkatapos kasi ng 4H, turo-turo kasi yan dapat may kapital. Ayun, ako na yung magbo-bolt in dyan sa Young Farmers Challenge. Yung alam na rin ni Faith yan, yung kulit ko dyan forever. Ako nag-advertise. Sana taga-Bukid na ng Manalo. Contest kasi yan, season 5 na kami. At ang maganda, nagbibigay ng mga grant. Hindi ito utang 50,000, 100,000 at makakatulong to sa mga kabataan na may ideya at may proposal. Kung halimbawa, bagong produkto, yung mga mushroom na uso. Yeah. Ayan. Rabbit. Nako, kasi walang sakit daw yung rabbit. Di katulad ng manok at baboy. Ayan. Kung ano-ano, talagang may puhunan kaagad. At saka, yung iba naman, hindi naman produkto, kundi bagong marketing. Iba naman pagbebenta online, yung mga digital platform na binibida ko kanina. Pag nanalo ka, aabot sa 550,000 sa national awards. Malaki na yun, no? Yes. Almost more than 500,000. Kaya, malaki ang potential. Yung mga 4H club sa Manolo Fortich, Mayor Quino, wala naman kayong kalaban. Post, ang bongga. Yes. Pwede na magproklama at magparty ngayon pa lang. At ang maganda dyan, talagang nabubuhay yung interest ng mga kabataan Yes. to go farming. Tama, may inisyatiba yung mga kabataan. At saka ang gagaling nila sa Mindanao, alam mo, talon-talo sa Luzon. Kasi ang mga kabataan dyan, yung kanilang isip tungkol sa farming, export level kaagad. Ayan. World class kaagad. Yan ang maganda, 'di ba? At sana ay may mga bagong henerasyon ng mga Tama. magsasaka na talagang magkaroon ng puso, 'di ba? At para hindi naman tayo puro imported sa mga susunod Ano ba? na panahon. Ibig sabihin nun mahal. Correct. At talagang wala na, namatay na yung farming industry. So talagang Sinabi mo. maganda yung mga pa-contest ni Senator
Amy Marcos. Kasi yung mga kabataan magkakaroon ng interest na, let's go farming. May, marami naman may talaga. market at may future. Tama. Kasi marami naman talaga, gusto talaga nila yan eh. May hilig talaga sila sa pambubukid. Yun nga lang, paano kikita? Totoo. Yun ang problema. Parang sugal. Yes. Pag binagyo ka, ako. Pero sa Bukidnon, walang bagyo ha. Hindi masyadong binabagyo ang Bukidnon. Swerte. Again po, maraming salamat Thank sa you, ating... Reynan. Thank you, Sir Reynan, at sa mga At nakasama kumusta kina Mayor? Magandang hapon sa lahat ng mga nakatutok sa atin mula sa Manolo Fortich, Bukidnon. Maraming salamat sa ating mga nakasama, Senator, mula sa radyo natin Brooks Point, Palawan, Ryan Mill, Banyadera, radyo natin Daan Pantayan, Cebu, Roy Vosotros, and radyo natin Manolo Fortich, Bukidnon, Reynan Ginibay, at sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa, radyo natin Town Hall Meeting, dahil wala na kaming oras, napakabilis ng ating nga, daldal natin, ba't ang bilis? Oo. Ryan, Roy, Reynan, puro R kayo ngayon. Kaya nga. Oo nga, Napansin raring ko, to go. Parang tongue twister. Ryan, kaya Roy, Reynan. Papansin ko nga, sabi ko, kukumustahin ko, pero baka mabulo. Kaya maraming salamat po. At next week ulit magkita-kita tayo dito sa ating programa, ang radyo natin Town Hall Meeting tuwing Biyernes po ng hapon sa radyo natin nationwide. Senator. Yes. And sa lahat ng PWD, sa lahat ng ating minamahal ng mga human rights, LGBT, Mother's Desk, National, sino pa ba? Ang dami nating ang linggo ng, Linggo ng Kabataan. Ayan, panalo. Ayan, lahat ng ating mga tumutulong. Thank you very much. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating programa. And of course, Senator Amy, maraming salamat sa iyong mga effort, pagkalampag, at super kulit, kalampager. pagkulit sa mga ahensya ng gobyerno at paggawa ng mga bills para sa ating kapakanan. Maganda nga itong town hall naririnig natin from Bukidnon to Palawan to Daan Bantayan. Akala natin puros Maynila lang. Totoo yan. At abangan natin ang mga susunod natin mga kapartners at lugar na makakasama dito. At naka-flash po muli sa ating screen. I-check nyo po ang mga lugar kung saan bibisita po si Senator Amy Marcos ngayong buwan na ito. Sana matuloy. Alam mo, nakakancel ako. Masama ang panahon. Lagi na lang may LPA, may kung ano-anong ulan. Yes, kaya talagang ipagdasal natin para makita nyo siya. Sabi nga ang napintas nga manang. Alam mo, may tama ba? Thank you. Ikaw, memorize mo. May pauso kami. Zumbang gabi. Say mo, kasi... Ano yung pagkatapos ng simbang gabi? Ay, hindi. Bago. Either or. Bahala natin. Para gising ka sa misa. Para gising. Alive na alive. Lively mga lolay. Ayan. So, abangan natin yung mga zumbang gabi na yan. Nag-i-schedule kami kasi nung nag-zumba kami nung birthday ko, sabi na, bitin, ma'am, dagdagan pa. Di sige, Christmas na, hindi ba tama? Aba, sabi, zumbang gabi, pwede daw po. Ayun, sige, go. Ayan, magkita-kits tayo sa pa-zumbang gabi ni Senator Amy Marcos. At dahil wala lang po kaming oras, ang laging paalala ni Senator para sa lahat ng mga problema or kinaharap natin sa buhay. Tama. Ano mang problema ay may solusyon. Pero ang totoo, tayong lahat sama-sama ang solusyon. Kaya andito tayo sa Town Hall. Yes, Senator Amy Marcos atin pong nakasama sa programa ng radyo natin Town Hall Meeting. Ako din po, Faith Silver Clamor, magpapaalam na magandang hapon muli, Luzon, Visayas at Mindanao. Radyo natin Town Hall Meet on Radyo natin Nationwide.